Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general and a collective reading. Your energy at this time. Nagandahan kasi ako sa mga picture ng card na to. Tsaka, ano siya, patingkad yung color sa mga pictures. Merong babalik sa'yo. Merong babalik. Na lumayo. Basta may babalik sa'yo. Ano yung babalik sa'yo? Person ba yan? Person yan siya. Tumalikod yan sa'yo. Lumayo yan. Pero babalik siya sa'yo. Person daw. Ano pa ang energy mo ngayon? Na-attract mo to ngayon yung tao na to na babalik sa'yo. In a hermit mode, nag-introspect ka ngayon para bang kinikilala mo yung sarili mo, inaalam mo yung about sa sarili mo, nag-iisip ka tungkol sa sarili mo, more on yourself, inner self, discovering yourself, mga ganun ba, ina-isolate mo yung sarili mo, may mga naalam ka ng mga hidden sa maraming tao na hindi nila nakikita. You have the ability to, kasi merong ano dito, owl, you have the ability to know, to observe, or to see kahit yung mga hindi nakikita or hindi na obserbahan, hindi alam, hindi nalalaman ng iba. Para bang katulad ng owl na nakakita sa madilim kahit walang ilaw. Ganon. More on yung sa sarili mo yan, may mga nalalaman ka, may nakikita ka sa sarili mo. More on focusing on yourself na about sa personality mo or maybe pagkatao mo, ganun. Pero confident ka naman eh. Comfortable kung ano ka, kung sino ka. Komportable ka na you're alone. Komportable ka na mag-isa. You know what? Yung mga taong sanay mag-isa, na hindi nila kailangan ng iba, na hindi nila kailangan ng kaibigan, ganun. Ay mga strong daw yung personality niyan. Mga strong na klase ng tao yan. Ganun daw yan. Unlike sa mga tao na parang hindi mabuhay pag walang kaibigan. Para bang they need someone to rely on na kailangan nila ng grupo. Ganun. Ayan. Kadalasan independent. Yeah, you're independent to. 9 of Pentacles. See? Komportable ka naman mag-isa. Meron talagang tao na gano'n na komportable mag-isa. Like me. No? Kagaya na lang sa akin. Komportable ako mag-isa. Hindi ako pala kaibigan or yung makipag-chismisan. Gano'n naman ginagawa ng mga magkakaibigan eh. Nagchichismisan. Toxic. Ganon. Ano pa pala? Toxican. Ganon, guys. Meron talaga mga taong ganon. Tapos pag umalis, sanay na mag-isa, solo flight. Ganon. May pupuntahan solo flight. Ganon. Kasi nga, iba-iba kasi personality ng tao eh. Meron talaga. Like me nga eh. Parang, mas gusto ko yung walang kapitbahay. Kasi parang walang mga evil eye. Kasi the more na maraming tao sa paligid mo, the more na nag-invite ng evil eye, no? Ng mga inggit, no? Kasi marami talaga sa mga tao ang yung pinapairal na inggit. They are motivated by their envy. Wala silang disiplina sa sarili nila na hindi nila tinuturuan yung sarili nila na huwag mainggit.
Wala silang sense of right and wrong. Yung path nilang tinatahak papunta sa impyerno, yan na yung mga taong papunta sa impyerno, yung path nilang tinatahak. Walang disiplina sa sarili. Kahit alam nilang masama ang mainggit, yung gagawa ng scheme and deceit, talaga sa nainggit sila. Pinagpapatuloy nila yung ginagawa nila yun. Ngayon, pag nagalit ka na ginawan ka nila ng scheme and deceit, ikaw na yung palabasin na masama ngayon. Ikaw na masama ngayon. They're very manipulative. So, yan. Pero ikaw to, komportable kang mag-isa. Tapos madami ka pang nalalaman about yourself, tungkol sa sarili mo, nagbabasa ka. Actually, kahit mag-isa ka lang, kahit wala ka namang kaibigan, kasi based on experience, mas peaceful ang buhay eh. Hindi toxic. Totoo lang, hindi toxic. Kasi, the more you interfere with a lot of people, with different types of people, the more na, parang na-invite mo, na-attract mo yung mga negativities, yung mga like in vain nila, no? Kasi iba-iba nga yung tao, lalo sa panahon ngayon, nasa end of times na kasi ito. At kung na-notice nyo, madaming gumagawa ng witchcraft ngayon kasi nasa end of times na ito. Madaming evil. Dumadami ang mga evil daw. Tama po ba? Dumadami ang mga evil ngayon. Dumadami ang evil. Ang gumagawa ng evil, hindi lang yung evil, kundi yung gumagawa ng evil talaga. As in, gumagawa. Gumagawa talaga ng evil, Para lang, para lang sila yung nasa spotlight. Gusto nila nasa spotlight sila. Gusto nila na sa kanila yung atensyon. Diba? Selfish. In-embody mo energy yan. Busilak ang puso mo. Pure-hearted. Kind-hearted. And maliwanag yung aura mo. Hindi lang maliwanag, kundi so pure. Puti na pagkaliwanag to. Hindi lang dilaw, kundi puti na pagkaliwanag. Sino tong babalik na yan sa'yo? Someone na defensive. Upright ba ito? Palang pa yan eh. Upright yan siya. Defensive. Guarded. Kasi paano hindi siya maging defensive? Paano hindi siya maging guarded? Paano hindi siya ma-intimidate? Kaya yun, sinususulan siya ng demonyo. Mukhang inayunion with demonyo. Hindi. Para hindi magkaroon ng union sa inyo. Para mag-overthink siya. Para may stress siya, para matakot siya na mag-take na action sa'yo. Para maging defensive siya. Para magkaroon siya ng anxiety. Minamanipula to. And Knight of Pentacles, seryoso siya sa iyo. Kasi Knight of Pentacles, yes, seryoso siya. At sa pag-send niya sa'yo ng message o sa pag-take niya na action sa'yo, sa offer niya ibibigay sa'yo, seryoso siya. Iniisip ngayon ng person mo na to. Itong may serious offer sa'yo. Itong person na to na guarded o defensive. Ano iniisip niya ngayon? Iniisip ka ba niya ngayon? Hindi. Hindi kanya iniisip ngayon. Pero ano iniisip niya to? Iniisip ka niya. Na gustong-gusto niyang magkasama kayo, ganun. Yes, na gustong-gusto niyang mapangasawa ka, yung makasama ka, yung bubuo kayo ng pamilya, ganun ang may iniisip niyan. Pwede mo paalisin yung Lord Jesus Christ, yung demonyo na yun. Paalisin mo ba? Hindi. Bakit kaya? Hindi pwedeng... Anong kailangan dyan?
kailangan niya manalangin para malis yung demonyo. Kailangan niya magkaroon ng faith. Oo, kailangan niya magkaroon ng faith. Kailangan niya manalangin ng tuloy-tuloy. Oo, tapos mabuild yung faith. Yun ang dapat niyang gawin. Ganun, guys. Ano pa ang about sa'yo? Eight of Pentacles. Merong mag-e-effort sa'yo ng continuous. Meron. Itong person na naka-align kayo ngayon. Siya na ba to? Itong defensive na to. Siya na nga, magkaroon ng celebration, mag-rejoice get together, or maybe reunion, no? Kadalasan reunion tong Three of Cups, eh. Yan. Naka-align na kayo ngayon. Ano pa? Wala kayong manalangin, guys. Kahit yung Our Father lang hanggang Glory be. Kung masipag ka pa, kasama yung yung I believe in God. Ganun. Mabilis lang naman yung lalabag sa ulado. Ano yung feeling sa'yo ng person na to ngayon? Na-intimidate yan eh. Five of Wands. Paglalaban ka niya kahit na ganyan yung situation. Yeah, paglalaban ka niya hanggang sa mangyari to. Yung magsama na kayo sa isang bahay. Hanggang swerte siya na magsama na kayo sa isang bahay. Hanggang sa bumuo na kayo ng pamilya. Ito yung gusto niya. Ito, may nag-send for sure niyan kasi demonyo lang. May nag-send dyan na witch niyan. Malamang. Ano pa ang energy mo ngayon? Abundance. Ito walang reversal dyan sa ganitong deck. Ibig sabihin, abundant naman yung buhay mo, or kung hindi pa, magiging abundant na yung buhay mo lalo sa pagkain. Sa mga fruits, pagkain, and then you will share, or maybe you share your abundance sa mga animals, ganyan. You're lucky. Ano pang about sa'yo? Oh, Empress. You're so attractive, good looking, and combination of 4 queens yan. May self-love, may self-worth, may empathy, balance, personality, intuitive, and charismatic, charming, lahat na sa 4 queens na yan. Intelligent, marunong ka din yan sa business, balance pa nga yun. And you're also brave and pure with the white and red, ganyan. Pwede mahilig ka sa aso or pusa, ganyan. And pwede din buntis ka yun, o kung hindi pa, ay hindi natin pwede pilit, no? Ano pa about sa pagiging buhay mo? May magmamahal sa'yo na deeply in love sa'yo, na talagang mahal na mahal ka, na emotional siya sa'yo, o maging emotional talaga, or sensitive, or maging understanding towards you. Malamang ito na yon, yung tao na yan. Yung line of pag magkasama na kayong dalawa, pag
Parang napaka-strong ng bond ninyong dalawa. Yung gano'n, napaka-strong, napakatibay ng bond ninyong dalawa. Gano'n. And then, ano yung nagustuhan sa'yo? Netong person na to na defensive. Ano nagustuhan niya sa'yo? Sa personality mo, sa pagkatao mo. You are brave, courageous, strong, and assertive, confident. May tiwala ka sa sarili mo, sa strength mo. You're strong, powerful. Pwede din kasi parang fiery din. Ano pa ang nagustuhan niyan sa'yo ng person mo na to? Ano, believe ba to sa'yo? Si Nine of Wands. Oh yeah, believe siya sa'yo. Ano yung kinabiliban sa'yo ni Nine of Wands? Ay, ito talaga. Yan talaga guys yung kinabiliban niya sa'yo. Kasi, parang spiritual teacher ka or else ay may alam ka sa about spirituality kasi may rosaryo. And then, magaling ka mag-share o magturo na about sa Bible, about sa spirituality. Dahil sharp yung mind mo, you're intellectual, or you're logical. So, pag nalaman na may witches na ganyan ka, gagawa na lang yan sila ng scheme, ng mga evil na tao kasi ayaw nila yan na maging ganyan ka kasi yan nagustuhan ng person mo sa'yo. Yun ang kinabiliban sa'yo ng person mo. Tingnan mo kung gaano kabaliw, kung gaano kabaliw ang mga ganyan. No? Kung gaano sila ulo. Talagang deserve nila na itapon sila sa impyerno. Yung mga ganong klase ng tao na gumagawa ng scheme dahil lang gusto lang kontrolin o lahat nilang kontrolin nila yung buhay ng ibang tao. Tapos manalangin sila sa God na ano ba yung pinapanalangin nila kay Jesus Christ? Sabihin mo sa tinga ko. Yung mga nangungulam sa akin lang ha. Yung sa akin. Na huwag silang parusahan. Huwag sila daw parusahan. Hindi pwedeng hindi sila parusahan. Kailangan silang parusahan dahil evildoer sila, kailangan ng hustisya. Yun ang may sasagot ko. Yun lang ang aking may sasagot. Kasi dahil sa inggit nila, sa pagkagalit nila, dahil sa evil sila, dahil sa scheme sila, gumawa sila ng deceit, scheme, witchcraft. At hindi makatwiran yun. Ano yung next kaya na mangyayari sa inyo ng person mo na yan? Upright kaya yan, Patience Swords. I think magkakaroon ng balance clarified by Justice card. Page of Swords. May maging courageous dito. Si person mo. Si person mo ang maging courageous na mag-take na ng action. Gagawa ng move. O mag-imbestiga muna. Mag-take na ng action yan. Ganun. Mukhang mag-take na siya ng action para magkaroon ng balance sa inyong dalawa. And then, ano pa kaya ang next move niyan ni Nine of Wands towards you? Mga possible lang. Possible. Seven of Wands. Maging defensive siya sa'yo. Ay, hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Mag-ano na siya, maglalagay ng depensa. Parang hindi na siya magpa-atake. No? Didepensa niya na yung sarili niya, hindi na siya magpa-atake sa manang atake sa kanya. Ayun na nga. Ay, hindi daw eh. Hindi, dito na. Hindi. Seven of Wands. Hindi naman siya maging defensive sa'yo. Instead, ano kaya itong Seven of Wands dito? Lord Jesus Christ.
Sabihin mo na stay nga ako. Siya ang nakaalam niyan eh. Siya nag-guide. Didistansya siya sa'yo. Didistansya siya sa'yo. Didistansya siya sa'yo. Didistansya siya sa'yo daw. Yun ang sabi ha. Yun ang sabi niya. O, didistansya nga daw siya sa'yo. Tama. Bakit? Bakit siya didistansya sa'yo? Bakit siya didistansya sa'yo? Maglalagay ng healthy boundary. Bakit? Dahil magpasusus demonyo? Hindi. Dahil maging clouded isip niya? Hindi. Bakit kaya? Sabihin mo na lang, Lord Jesus Christ, stay ako. May gumagawa ng scheme. May gumagawa ng deceit scheme sa kanya. Ayun, didistansya muna siya. May gumagawa ng deceit at scheme. Didistansya. Tapos ano kaya next na mangyari sa inyo? Babalik na. Babalik ito. Si Nine of Wands. Babalik siya. Magte-take siya ng action. So, hindi agad-agad to lang. Parang may pagdistansya mo nang mangyayari. Maglalagay ng healthy boundary. Ganun. Maglalagay ng boundary. Narinig ko din yung maglagay ng boundary. Magdistansya niya yung sarili niya. Kasi may gumagawa ng scheme, deceit. Pero, makakawala at makakawala yan sa mga gumagawa ng scheme at deceit sa kanya. Makakala yan. Hindi yan nila makontrol. The world. Magkikita ang dalawang to. Magkikita sila. Hindi siya magkikita. Mabubuo. Kasi the world, makukumpleto, mabubuo. Ganun ang mangyayari. Tapos, ano mangyayari po kaya? Magtatagumpay na magkaroon ng a victorious new beginning. Ayan. Naka-reduce na itong person mo talaga na wala na yung mga blockish, hadlang, ganun. Ba't parang may delay pa? Excel ang buhay eh. May delay pa po. Dahil merong new beginning, merong yun ang sagot dito. Ano po ba ang discard dito in reverse, Lord Jesus Christ? May matatapos, may magwawakas daw. So may mag-i-end pa rin, no? Bago kayo mag-start ng new beginning. Yun ang sabi. May matatapos, may magwawakas. Bago kayo mag-umpisa ng new beginning. Ano yung magwawakas? Ang kasamaan ng mga enemy? Hindi. Ang deceit. Ang deceit. Hindi naman matapos yan. I think hindi matapos yung mga deceit na yan. Hanggat inaalaw yan eh. Hanggat buhay yung mga yan, ay hindi matatapos, I think. Kasi hindi naman yan sila titigil eh. Sa tingin ko lang ha, that's my observation. Hindi naman sa pilosopo ko, pero yun ang obserbahan ko. Pag evil ay evil talaga, hindi yan sila titigil. Hanggat pamperwisyo talaga yung mga yan. Tuwang-tuwa pa yung mga yan. Hindi naman yan sila titigil. Tama ba, Lord Jesus Christ? Hindi yan sila titigil. Titigil daw yan sila. Isa nakakala. Kasi observation ko pag masama, talaga masama, hindi yan titigil. Pero ano obserbahan ko eh. Ewan ko lang sa iba. Baka titigil nga sila. Sabi ni Jesus Christ, titigil naman daw yun sila. Pero,
kailangan ng hustisya. Ano masasabi ko? So, ayan. Ano gusto sabihin sa'yo? Ni Nine of Wands na yun. Hindi niya daw mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Ayan. Oh, may gagawa pa ako ng disito. Gagawin niyang lahat para mangyari ito. Sana ba yun? Ayan o. Yan. Yan. Para mangyari yan. Ayan o. Para mangyari yan. Pero clarified by Three of Swords. Ito. Baka Three of Swords kaya. Baka Three of Swords. Pwedeng may gusto siyang heart attack. Meron siyang gustong heart attack. Sino? Yung mga witches. Yung mga witches, yun ang gusto ng heart attack ng person para tahimik na yung buhay ninyo, isipan ninyo. Hindi na sila makapang perwisyo sa inyo. Ano ang possible na next na mangyari sa buhay mo? There's yun. Yun ang possible na next na mangyari sa buhay mo. There is yun. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person na magkakaroon ng union sa inyo na ma-unite kayo? And it's divinely guided. Mamuhay kayo ng ganito, komportable kayo. And there's harmony, balance, or number 6, emotionally fulfilled and comfortable, relaxed, happy, truly blessed, feeling blessed, nakasama yung isa't isa, komportable yung buhay ninyo, magkasama, komportable kayo sa isa't isa, at kung mga ganun ba, matibay, rooted, grounded, at lalago talaga kung sa tanim ka, parang ganun, matibay yung inyong bond, and then palagi siguro kayong sasakay ng barko or bangka or yate man o kung ano man, basta sasakay ng pandagat, mamasyal kayo sa dagat palagi. Ito na lamang for collective reading, guys.